the blood of the Lamb. Free from sin, free to live, now I am. And it reads on the page where my sins were written down, paid in full by the blood of the Lamb. He paid the debt he did not owe. He paid, he did not owe. I owe a debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. All day long, Christ Jesus paid a debt that I could never pay. He paid a debt at Calvary. He cleansed my soul and set me free. I'm glad that Jesus did all my sins erase. I now can sing a brand new song, Amazing Grace. All day long, Christ Jesus paid a debt that I could never pay. One day He's coming back for me to live with Him eternally. Won't it be glory to see Him on that day? I then will sing a brand new song, Amazing Grace. All day long, paid a debt that I could never pay. Oh, He paid a debt, He paid a debt that I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. All day long, Christ Jesus paid the debt that I could never pay. And He paid that debt at Calvary. He cleansed my soul and set me free. I'm glad that Jesus did all my sins erase. I now can sing a brand new song, Amazing Grace. All day long, Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Verse 3 for the last time. Coming back for me to live with Him eternally. Won't it be glory to see Him on that day? I then will sing a brand new song, Amazing Grace. All day long, Christ Jesus paid a debt that I could never pay. Christ Jesus paid a debt. Christ Jesus paid a debt that I could never pay. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yan ang utang na hindi natin mababayaran, mga kapatid. Pero yung earthly na mga debt, na mga loan, so anything, sabi nga ni Pastor, may katapusan yan kung yan ay may umpisa. Pero itong binayaran ito ng Panginoon, hindi ito matatapos kung hindi niya yun ginawa. Binayaran to. Hallelujah. Awitin natin, let's worship Him with this song. Because of who you are, I give you glory. Hallelujah. Dahil sa siya ay siya, kaya gino-glorify natin ang ating Panginoon. Because of who you are, I give you glory. Yes, Lord, we give you glory, Lord. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice. Of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Minsan pa, because of who you are. Because of who you are, I give
you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are. Yes, Lord, we give you glory tonight, Lord. We thank you for your loving kindness, Lord. Hallelujah. And because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, sa malumana yung pag-awit mga kapatid. Jehovah Jireh, my provider. Siya ang provider natin mga kapatid. Hallelujah. Siya ang ating tagumpay at siya ang ating kapayapaan. Hallelujah. Kaya natin siya niluluwalhati at pinupuri dahil siya ay siya magpakailanman. My Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. And Lord, I worship you
because of who you are. Hallelujah. Let's continue to worship Him. I worship you, Almighty God, because there is no one like you, Lord. Hallelujah. You are our Prince of Peace. Amen. Hallelujah. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. Worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Oh, I worship you, Lord. We worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you. O minsan pa, I worship you, Almighty God. I worship you, Almighty God. There is none like you. We worship you, Lord. Every service, every prayer meeting, Lord, our heart longs to worship you, Lord. Kaya ngayong gabi, Panginoon, hayaan mo ang aming mga puso na malaya na nagpupuri sa iyo at sumasamba. Hallelujah. Tanggapin mo po, Panginoon. Hallelujah. I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you. I worship you, Almighty God. There is none like you. For the last time, I worship you, Almighty God. And I worship you, Almighty God. There is none like you. And I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. And I worship you, Almighty God. There is none like you. Yes, Lord, we worship you tonight and we glorify you, Lord, in Jesus Christ
our Lord and Savior's name. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Tayo maupo, mga kapatid. Tayo maupo na. Amen. Salamat sa Panginoon. At siya ay napupurit na sasamba natin sa mga awitin. Amen. Salamat sa ating mga kapatid sa music ministry na nagiging maganda ang awitan. Kahit hindi na minsan nakakapag-practice, mga kapatid, pero pag yung gift mo ay para sa isang ministry talaga is ang Panginoon pa rin ang, sabi nga, mag-a-anoint. So, God bless sa music ministry natin at sa multimedia. So, darako po tayo, mga kapatid, sa testimonies and so. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, and I'll be a living sanctuary. Hallelujah, Lord Jesus. We worship you, Father. And we give you thanks. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat as we worship you this prayer night. We have prayers, Lord. We plead things. We have requests. Hallelujah, Lord. You are here. And we worship you, Father, in spirit and in truth. Sa aming mga kahinaan, maging sa aming laman, sa aming spirito, Lord, this is our need. And we need this, Lord, to hear the word. As we have this sequel of Elijah series, Panginoon, kung paano mga karanasan niya aming Ama ay hindi nalalayo. Sa inyong mga anak, siya'y tao lang din, katulad namin. But you have shown grace and power sa kanyang buhay. Dalangin namin kayo ang mangusap, Lord, through the course of the preaching of the word, maging sa mga kapatid namin on live Zoom meeting, abutin niyo rin ang aming mga kapatid, aming Ama. This is your word and this is your grace. This is it, Lord, that we need. We worship you, Father, and we give you thanks. Maraming salamat po, aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Thank God. Thank you, Lord. You are here. You are here. 1 Kings chapter 19, verse 1. Ito, mga kapatid, yung after ng Mount Carmel showdown. And we have spoken about that last week. That's why it's an Elijah series. Actually, ang simula ng Elijah series yung last week. Kung paano si Elijah ay tinawag ng ating Panginoon to rebuke the age, to rebuke an evil king and an idolatrous queen, at pinatunayan ng Diyos kung sino ang Diyos sa panahong yun. And God answered by fire, supernaturally. At tulungan tayo ng ating Panginoon. Do you still remember? Last week, rebuilding of the altar, naalala niyo ba? Kasi sequel ito, no? Ito yung kasunod. Ito yung kasunod ng supernatural. First Kings chapter 19, verse 1. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. So after ng showdown, hindi lang natin binasa, pinatay lahat ni Elijah ang mga false prophets. Then Jezebel sent messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me,
and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree. That is our title for tonight, no? Juniper tree. What's about the juniper tree? Ano ba ito, no? Dito, nagpahinga ang isang pagod na propeta. Juniper tree. And he requested for himself that he might die, and said, It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, Arise and eat. And he looked, and behold, there was a cake baken on the coals, and the cruse of water at his head, and he did eat and drink, and laid him down again. And the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, Arise and eat, because the journey is too great for thee. And he arose and did eat and drink, and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. And the Lord will speak to us this evening. Maaari tayo makaupo, mga kapatid. And good evening. Salamat sa ating Panginoon. The first part of the Elijah series is last week, the rebuilding of the altar. Reviewin natin ng kaunti. It is important because as we always say, what is the significance of Elijah? No? Sabi nga ng Bible, Elijah will come again. Sabi ng ating Panginoon, Elijah will come and restore all things. May 5 pagdating si Elijah, no? Earthly. Una, Elijah the Tishbite. Pangalawa, Elisha in the double portion. Pangatlo, Elijah in the person of John the Baptist. Pang-apat, Elijah in the form of the last church age messenger. Pang-5, Elijah himself again as one of the 2 witnesses na mga ngaral sa Israel to 144,000 sa Revelation 11. So nagsimula na si Elijah mismo, no? And I believe yung pang-5, si Elijah din mismo. Dahil iisipin natin, si Elijah ba buhay? Buhay ba si Elijah? Buhay ba siya? Nakita siya sa Mount of Transfiguration. Kasama ni Lord tsaka ni Moses. Nag-uusap silang 3. Iisipin natin, bakit si Elijah tsaka si Moses? Itong 2 propeta na merong espesyal na gagawin pa sa Israel after tayong agawin ng ating Panginoon. The Bible is precise and accurate. The Bible is correct. No? Kaya hindi tayo nangangapa sa journey natin. We must be listening. No? Ang mensahe ni Elias sa panahon natin na magsasauli ng lahat ng bagay. Kaya nga, di ba anong una niyang isinauli, mga kapatid? Last week, nung pinag-aralan natin, isinauli niya yung altar na nasinira ng mga false prophets. Tayong lahat, nanggaling tayo sa mga aral na hindi, palagay natin, hindi natin tinuro yung tama at nasira yung altar natin. Ang altar natin yung puso natin. Kaya nga, we long to worship, we long to hear the truth, pero dahil sira yung altar natin, hindi natin ito matanggap fully. Ang unang inayos ng ating Panginoon yung puso natin. In hearing the Elijah's message, mga kapatid, inayos ng Panginoon ano ang tamang role ng asawang lalaki, ano ang tamang role ng asawang babae, ano ang pastor, ano ang evangelist, ano ang apostol. Tingnan niyo mga kapatid, di ba? Inayos lahat yan. It turned the hearts of the fathers to the children. Yan ang pangako ng Malakay. Ipaniliwanag sa atin kung ano nangyari sa church. Inayos ang tamang damit ng babae, tamang damit ng lalaki, inayos kung ano ang role ng dalaga, anong role ng mga asawa. Through hearing this message, mga kapatid, inayos ulit ni Lord yung altar. And by that rebuilding of the altar, nung ayos na ang offering, nung ayos na ang lalagyan, nung ayos na ang lahat, wala dito si Adam, siya ang magbilang ng prayer ni Elijah.
Average, 23 seconds bumaba ang apoy. At hindi lang yon, hinabol ni Elijah ang lahat ng false prophets, pinatay niya lahat. What a wonderful service. Amen? What a wonderful start. Marvelous. But listen, journey ito. Amen? Lagi ko ina-encourage mga kapatid, yung journey natin as a believer, makulay yan. Kaya nga last week, nagbaptize tayo ng 2 kaluluwa. Salamat kay Lord. Ang encouragement ko sa kanila, patuloy lang kayo. Kasi kumikilos si Lord, kumikilos din ang kaaway. Pero at least, kaya kumikilos ang kaaway, tama yung natanggap natin. No? Dito pala si Sister Yan. Nagpapabaptize siya last week. Si Sister Yana nasa Zoom, I can see. No? Palakpakan nga natin ang Panginoon. No? Si Barry Jacob yata nagtanong na kapag kano may pagsubok, no? Yeah. Kung walang pagsubok, tandaan nyo, no? Kasi sabi ko nga, meron tayong isang bagay na ayaw ni Satanas na makuha natin. Gusto niya nakawin yan. Tama, kapag katapos ng paglilingkod mo kay Lord, nag-decide ka, pagsubok agad yan. Pagsubok agad yan. Just like itong binasa natin. No? Imagine mo, patayin lahat ni Elijah yung false prophets. Pinababa niya yung apoy. No? At ang ginawa mga kapatid, dito sa binasa natin, no, sabi dito, sa verse 1 ng 1 Kings 19, and Ahab told Jezebel all that Elijah had done. Under kasi ito si Ahab eh. Baliktad, di ba? Ang nagre-report, si Ahab kay Jezebel. Dapat ang nagre-report, si Jezebel kay Ahab. Baliktad. Under kasi ito si Ahab eh. Sinabi, Sweetheart Jezebel, o honey, o kung anong tawagan, no? Yung mga propeta natin, patay lahat, pinatay ni Elijah. And withal how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent messenger unto Elijah. Tapang to si Jezebel, no? Saying, so let the gods do to me. Tingnan niyo mga kapatid, si Jezebel, talagang Diyos ang sumasambay. Gods. Maraming Diyos yan eh. Si Elijah, isa lang ang Diyos. Isa lang ang Panginoon. Jezebel is an idol worshiper. At ang sabi niya, let the gods do to me and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life and came to Beersheba. Nung nakarating kay Elijah, yung sinabi ni Jezebel, tagalugin natin, ang sabi ni Jezebel, no? Sige, bukas, si Elijah katulad na rin ng mga propetang pinatay niya. Ibig sabihin, papatayin ni Jezebel si Elijah. After that wonderful service. Yeah. Nung narinig niya yon, parang ang bilis mag-switch ni Elijah. Bigla siya natakot. Tumakbo sa Beersheba. No? Iniwan niya yung lingkod niya ron. Bigla siyang, parang nawala yung anointing. Galing siya sa isang matinding gawain. Ipinakita niya kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Then after that, natakot siya sa isang babae. Hindi siya natakot sa 450, pero isang babae lang natakot siya. It shows mga kapatid, tao lang din talaga si Elijah. Kaya papapray nyo ang mga preacher, mga kapatid. Hindi nyo alam pagkatapos ng isang gawain, kumilos ang Diyos. Pag nawala ang anointing at naghiwa-hiwalay tayo, yeah. I would like to read this quote. Sabi dito, no? And Elijah, who was trying with the heart in him of God, trying to show the people that God was still God, and it had backfired on him. And he ran out into the wilderness when he heard it, and there he laid under the juniper tree, trying to find consolation
He'd sent his servant away and left him. Our story goes into 3 different places. Kaya nga, mga kapatid, ano to ha? Elijah series. 1, Mount Carmel. The next, under the juniper tree. And the third place God meets him is in the cave. And it's very strange. Pastor here knows, and other ministers, watch after your Mount Carmels. Diba? Pagkatapos ng mga Mount Carmel's miracle, no? Tingnan nyo yan. Ang sabi ng message, sabi rito, you're going to have a juniper tree. Ano ba yung juniper tree? Diba? Sabi sa binasa natin kanina, no? But he himself, sa verse 4 ng 1 Kings chapter 19, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. Ano nangyari sa juniper tree? Ano nangyari doon sa ilalim ng punong yan? Pinakiusapan niya si Lord na mamatay na siya. After yan ang Mount Carmel. Nakaranas na ba kayo ng isang gawaing talagang nangusap si Lord and God has really blessed us? Then after that, pagsubok agad? Yeah. Siguro hindi nyo naranasan yan. Pero may mga nakakaranas yan. No? Kaya nga ang sabi mga kapatid, bantayan nyo yan. Kaya nga sabi ko sa mga nabautismuhan, yan, nag-decide kayo maglingkod kay Lord. No? Huwag kayong maglala. Yung mga dadaan, pagsubok lang. Kasi meron na kayong natanggap na kakaiba na hindi kayang kunin ni Satanas. Kumusta ka naman, Sister yan? Okay lang. Wala namang mga pangyayari? Wala naman. Si Bar Jacob, nang samahan tingin sa akin, pareho na palang baptize ito. No? Salamat kay Lord. Yeah. Pagkatapos niya, no? Alam niyo yung juniper tree, mga kapatid? Ano yan eh? Parang walis yan. Isang parang mababang puno lang na madalas yan ay makikita mo sa desert. Yung punong yan, resilient yan. Ibig sabihin, kahit sa hindi magandang klima, nakakasurvive yan. Ibig sabihin, mayroong karakter yung punong yun na hindi aksidente, doon sumilong si Elijah. At doon siya nagpahinga at doon siya nag-request kay Lord. Yan, salamat po. Di ba ganyan lang yun? Yan ang juniper tree. Yeah. May mga picture na mababa lang. Hindi aksidenteng dyan siya nagpahinga. Not now an inspired prophet, but a desperate prophet. Gusto niya nang mamatay. Pero mga kapatid, hindi nag-isip si Elijah mag-suicide. Iba yung gustong magpakamatay, iba yung, kaya nga ni-request niya kay Lord, alam niya hindi niya pwedeng kunin. Kaya nga nag-request siya sa pwedeng kumuha, baka pwedeng patayin mo na lang ako. No? Hindi masamang isip ni Elijah, iba yung nag-suicide. Iba yung desperate siya dahil ngayon kukunin ang buhay niya. Pero kalooban ni Lord yun, mga kapatid. Kalooban ni Lord na minsan may mga disappointments tayo sa buhay. Naglilingkod tayo ng tama, but we have also disappointments. Disappointed si Elijah eh. Alam niyo bakit siya disappointed, mga kapatid? Sa tindi ng ginawa niya, ang iniisip niya, listen to this, ang iniisip niya, matakot si Jezebel. Ang iniisip niya, sumuko si Jezebel. Kaya tandaan niyo, mga kapatid, pag may ginagawa ang Diyos, hayaan niyo lang ang Diyos kumilos. Alam niya ang ginagawa niya. Kasi minsan may expectation tayo, iba ang reality. Expectation versus reality, di ba? Meron tayong inaasahan, pero may plano na maigi ang Diyos. Na madalas, hindi natin maintindihan, that's why we are so disappointed. Sino rito walang disappointments? Meron ba?
Alam ko, dilingkod tayo ng tama kay Lord. May mga pagkakamali tayo. That whatever, at kahit anong gawin natin, we do our best. Minsan nangyayari pa rin yung mga disappointments. Minsan may nagtanong sa akin Pastor, masama bang mainis? Para saan yung masama bang mainis? Kunyari, pastor ka. Di ba? Sabi ko, okay, iba kasi yung naiinis ka, iba yung nagagalit ka. Sa totoo lang, yung naiinis, nadidisappoint ka. Nakakainis ka. Di ba? Ibig sabihin, may gusto kang mangyari, nakakainis, pero iba yung nagagalit. No? Iba yon. Pero ingatan nyo yung inis. Kasi yung inis, pag hindi mo na-correct yan, saan yan pupunta? Pupunta yan sa galit. Yung galit, pag hindi na-correct yan, saan pupunta yan? Puot, wrath. Kaya naiinis ka pa lang, no? Disappointed siya Kaya sabi niya, Lord, ano sinabi niya rito? Anong request niya? No? Sabi niya, and he requested for himself that he might die and said, it is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. Nakita niyo mga kapatid, still a prophet. Alam niya na Diyos lang ang pwedeng kumuha ng buhay. Hindi siya nagbalak mag-suicide. Lord, kunin mo na lang yung buhay ko dito sa ilalim ng puno. Yung bang hindi na lang ako magising. Tandaan niyo mga kapatid, sometimes our disappointments are God's appointment. Amen! Sometimes, or most of the times, yung disappointment natin may gagawin pala ang Diyos na maigi. Huwag tayong hihinto. Pinagpahinga ni Lord si Elijah doon sa ilalim ng juniper tree. Alam niyang pagod ang propeta niya. Minsan napapagod tayo. Can I say this, mga kapatid? Pasensya na kayo, ako ang preacher. Minsan napapagod din ang ministro. No? Kung paano kayo nag-iisip din ako. Kung paano napapagod yung katawan nyo, napapagod din ako. No? Kung paano tao kayo, tao lang din ang mga ministro. Nagkakamali kayo, nagkakamali din kami. Yeah. Nadidisappoint kayo, we have so many. We have so many. Na? Kaya salamat na lang minsan pagkatapos ng isang gawain. Pinapayagan niyo muna ako magpahinga. Minsan talaga humihiga ako. No? Kahit na siguro mga ilang minuto lang. Isipin niyo, nakatayo lang naman si pastor dyan, no? Eto nga, si Elijah, oh. Napagod to, kaya gusto niya na lang mamatay. Minsan, ang pakiramdam ng isang ministro, sa mga nangangaral na nandito, yung mga deacon, no? Parang may hinuhugot sa'yo na hindi mo maintindihan na talaga nangihina ka. Yes, that's virtue. Ibig sabihin, kumilos si Lord. Kaya maigi ang pakiramdam nyo, kaya lumakas kayo kasi may nakuhang lakas dito na nanggagaling din kay Lord. The preacher is a channel. Kaya nakita nyo ba ang preacher kung paano naghahanda yan? Hindi lang niya hinahanda yung pangangaral niya, hinahanda niya yung sarili niya. Because that is a vessel. Nakakita ako ng isang, Brother Sunny, isang nangangaral, ChatGPT, AI, preacher talaga, oh. Tapos ang totoong nakikinig, totoong tao, sabi ko, ano makukuha ng mga to? Wala namang kaluluwa yung... Paano kayo nakapangaral yun? Pero talaga nangangaral. No, don't real. Imagine mo nga na AI ang nangangaral dyan. Pero baka mas magaling pa magsalita sa akin yun. No? Pero ano makukuha mong virtue doon? Walang kaluluwa yun. Di ba na mapagod yung ministro? Palagi ko hindi napapagod yun, robot yun eh. Di ba na mapagod? At least totoo yung nakuha natin. Elijah is tired. He's laying prophets. Nagpababa ng apoy. Hallelujah! Ang inaasahan niya siguro matakot si Ahab tsaka si Jezebel. Now, it is the other way around. Bakit ba nagdi-disappoint ka mga kapatid? Hindi nangyari yung gusto mo. And marami tayo niyan.
But all things works together for good to those who love God. Hallelujah! Kung sakaling hindi nangyari yung gusto natin, gusto ng Diyos ang nangyari, so be it, Lord. Have thine own way. You know better than me. You know better than I. There it is, Elijah. Mga kapatid, ilan sa Bible? No? Tignan nyo. Ang isang pinili ng Diyos, yung experience niya that even disappointments is a part of a blessed journey. Yeah. Ay, talaga namang merong araw na talagang nakakainis. Alam niyo yun? Naalala ko nung noon, trabaho ko sa isang kumpanya, meron akong meeting sa opisina. No, ito lagi ko itong kinukwento. Nung umalis ako ng bahay, bigla lumamot ang gulong ko na flat. Wala pa ako, di pa ako nakakalabas ng bayan namin. Flat sa pavulcanize, di ba? Siyempre, pwede ka naman magpalit ng reserva. Eh, nakabihis ako eh. May meeting kami. Pag ako nagpalit ng gulong, sigurado marumi ako. Sige, flat. Tapos nandun ako sa expressway at ba ako ng Skyway, I think. Flat na naman! Flat na naman. Sabi ko, mukhang tinitest yung patience ko. May meeting ako eh. May meeting ako. Ayoko pa naman nalilate sa meeting. Ako, sinasabi ko sa mga tao, walang malilate sa meeting, tas ako ang late. Tapos, bago ako pumarada doon sa Makati sa meeting ko, pagtingin ko, kasi lahat doon, yung una kong na-flat, pako ang dahilan. Pako. Papakita ko sa'yo, sir, pako. Pako. Okay. Nung na-flat ako ng pangalawang beses, pako na naman. Nung na-flat ako ng pangatlo, yung paparada na lang ako, nung pinabulkanize ko, nalit ako sa meeting, of course. Flat na naman. Pako na naman. No? Napasalita ako. Pambihirang pako ito. Parang nasabi ko yata, bakit pa may pako? Then I repented. Lord, sorry. Kasi nakakainis eh. Di ba? Sa dinami-dami ng araw, pwede ba ako maplatan yun na mamasyal na lang kami para hindi ako malilate? Importante yung meeting ko. Kaya pagdating ko ron, sorry I'm late. 3 pako ang dahilan. Hindi ako nagbibigay ng excuse. No? Pero yun ang totoong nangyari. God made me realize, hindi pwedeng walang pako. Kasi yung pako, pag tamang posisyon niya, magtatayo siya ng bahay. Tama? Imagine niyo ang bahay na walang pako. Kaya mali ako. Erase. Dapat may pako. Kaya lang kasi yung pako, wala siya sa tamang posisyon niya, kaya nakaka-istorbo siya. It taught me a teaching na talagang kailangan lahat sa tamang posisyon para maging pakinabang. Na kahit tayo, mga tamang pinili tayo, pero pag wala tayo sa posisyon, ibig sa maging blessing tayo, no, nakaka-istorbo tayo. Yun ang tinuro sa akin ni Lord. It's a lesson. Kaya nga adoption is positioning. No? Tamang tao ka, tumama ka rin sa posisyon mo. Kasi ang isang tamang tao na wala sa posisyon, katulad ng pako, hindi nagiging blessing. Nakaka-istorbo. Pero, tama siya. Dapat talaga may pako. Kaya lang dapat nasa bubong, nasa dingding, wala dapat yan sa kalsada. See? Yung event na yun, na nainis ako, it's God's appointment for me. Simple lang yun, ha? Mas maganda kasi yung simple lang para maintindihan mo, tama. Parang tayo yan. Tama tayong pinili. Kailangan tumama din yung posisyon natin. Kaya kung ikaw ay asawang lalaki, pumosisyon ka sa asawang lalaki. Pag ikaw asawang babae, pumosisyon ka sa asawang babae. Kung ikaw ay ministro, pastor, pumosisyon ka dyan. Kung ikaw ay deacon, pumosisyon ka dyan. Because you will be a blessing kung tamang tao ka na tao sa tamang posisyon ka. Well, that is my disappointment. God has met me there. Adoption
positioning. Simpleng experience. Hindi tinuro sa Bible school, naranasan ko mismo. James 5:17. Why is it? Bakit si Elijah? Sabi rito, Elias was a man subject to like passions as we are. Si Elias, si Elijah yan. Ayusin natin aircon sa likod, Brother Pabs, para hindi ka mapagod og punas dyan. Natulo. Yeah. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth but a special 3 years and 6 months. Sabi ng Bible, ordinaryong tao lang din si Elias, si Elijah. Pero pinakinggan siya ng Diyos. Nung nagsabi siyang hindi ulan, hindi talaga umulan. No? And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Simpleng tao, pero kumilos ang Diyos sa kanya. Now, Elias is Elijah now in desperation. Kaya, ano-ano sa mga Bible ang disappointed sila, pero because of those disappointments, under the juniper tree, God met their needs. Martha and Mary. Namatay si Lazarus. Di ko nababasahan yung story. Kilala niyo si Lazarus. Ang kapatid niya si Martha and Mary. Mga kapatid, according to history, ito ang nag-attend sa mga pangangailangan ni Lord kahit hindi sila mayaman. Kaya naging kaibigan ni Lord si Lazarus. Dahil mababait sa kanyang magkakapatid. Birayin mo, hindi gumamit si Lord ng mayaman, ha? Ang ginamit siya, ordinaryong family. And God bless the family. No? Ang problema, mga kapatid, nung umalis ang ating Panginoon, may mission work siya, doon pa naman si Lazarus nagkasakit. Sa dinami-dami ng oras na magkakasakit si Lazarus, na sana kung nandyan si Lord at pwede siya ipag-pray, doon pa umalis si Lord. And worse, mga kapatid, alam niyo ba ang sakit ni Lazarus? Anong naging sakit niya? Lung hemorrhage. Dumugo yung baga niya. At yun ang naging dahilan. No? Di nagpabalita na sila Martha and Mary. Wala namang WhatsApp doon tsaka Messenger. Walang telepono. No? Wala namang nung email. Pagka nagpadala sila ng balita kay Lord, ilang araw yun. Pakisabi kay Rabbi Jesus, may sakit ang kaibigan niya, si Lazarus. No? Hindi katulad ngayon, text lang alam na. Noon, it's a day's journey. Nung nalaman ni Lord na may sakit si Lazarus, di ba dapat nagmamadali siyang bumalik? Nagstay pa ng 2 days. Para bagang mahal pa ni Lord si Lazarus? Alam ni Lord ang ginagawa niya. Meron ba tayong mga hinihintay na hindi pa dumarating kahit ginawa na natin ang lahat ng bagay? Alam ni Lord ang ginagawa niya. Meron ba tayong mga frustration sa buhay na sasabihin natin, naglilingkod naman kami kay Lord, naglingkod naman kami kay Rabbi Jesus, lahat ng lalabahan niya, lahat ng pagkain niya, kami ang nag-asikaso. Tapos may sakit si Lazarus, nagstay pa ng 2 days, alam ng Panginoon ang ginagawa niya. Huwag kayong mag-alala, mahal ni Lord si Lazarus. Siguro nag-uusap yung magkapatid, wala pa si Rabbi. Namatay si Lazarus. Patay. Kaibigan ni Lord, namatay sa karamdaman. Si Lord nagbuhay ng patay, nagpagaling ng may karamdaman. Yung kaibigan niya, na naglingkod sa kanya, hindi lang siya, pati yung mga kapatid niya, patay. At yung mga panahong yun, ay wala siya. Mga kapatid, huwag kayo mabilis magtampo, ha? Minsan nangyayari yan dahil may tinitingnan ng Panginoon. How will you react? Nung nakarating kay Lord, napatay na si Lazarus. Hindi ko na binasa. But you know the story. Ipinapakita ko lang tayo sa inyo rito. Disappointed yung magkapatid somehow. Hindi sila nagagalit kay Lord. Hindi sila nagtatampo. Inano lang nila kung kailan wala si Lord. Saka naman namatay si Lazarus. Tapos nung nabalitaan ni Lazarus na namatay na siya, sabi niya sa mga disciple niya,
natutulog na si Lazarus. Sabi nila, natutulog lang naman pala eh. Sinabi na ng Panginoon, patayin na si Lazarus. Saka si Lord bumalik. Ano sinabi niya sa mga ito, apostol? Nangyari ang mga bagay na ito para sa inyo. Hindi nila maintindihan. Anong koneksyon namin kay Lazarus? May makikita sila. Isang bagay. Kailan bumalik si Lord? Sa pamilya ni Lazarus, 4 na araw nang patay si Lazarus. Para bagang 4 days na na-late si Lord. But God is never late. He is always on time. Alam niyo kung bakit? Ang decomposition kanina nagsisimula ng 3rd day eh. Ang ibig sabihin mga kapatid, kung si Lazarus ay namatay na ng 4 days, nagsisimula na siya mabulok, imposible nang mabuhay. But God will show, pag siyang nagsalita, kahit ilang araw ng patayan, mabubuhay. Ang sumalubong sa kanya sino? Si Martha. Panginoon, kung narito ka lang sana, hindi siya mamamatay. Look at the faith. Di ba? Yun ang faith nila. Kung nandito ka lang, hindi siya mamamatay. Sabi ni Lord, mabubuhay siya muli. Sabi ni Martha, opo, sa pagkabuhay na maguli, alam nila yung resurrection eh. No? Mabubuhay siya. Ang hindi alam ni Martha, ang sinasabi ni Lord na mabubuhay siya ngayon. Patay na si Lazarus ang 4 na araw. Great disappointments. But God is there now. Ang tanong niya, saan siya nakalibing? Kung meron tayong hinihiling kay Lord, ituro natin sa Kanya. Lord, I need this. Dito ako nakalibing, Lord. Saan siya nakalibing? Alam niyo, nung nalaman niya na patay siya, the shortest verse in the Bible, Jesus wept. Umiyak siya. Umiyak siya. Umiyak si Lord. Yes, umiyak si Lord. Kaibigan niya yun eh. Umiyak siya bilang tao. Yun ang bahagi niya na tao. Umiyak siya. Pero ipapakita niya yung bahagi na Diyos siya. Saan ang libingan? Praise God. Dinala nila sa libingan. Sabi siguro ng mga, Lord, 4 na araw na siya patay, mabaho na yan. Kaya sabi, buksan niyo. Nung binuksan, mabaho na yan. No? At sumigaw ang Panginoon nang may pangalan. Kasi pag walang pangalan, lahat mabubuhay sa libingan. Pag nagsalita si Lord, nakita niyo walang pinuntahan si Lord na burol sa Bible? Meron ba? Meron ba siya pinuntahang burol? Wala siyang pinuntahang burol kasi pag pumunta siya sa burol, mabubuhay yung patay. Doon sa harap ng libingan, maraming patay. Pero kailangan tawagin yung specific kasi pagka walang pangalan, baka lahat mabuhay. Isa lang ang hahanapin ng tinig, si Lazarus. Nasa Zoom si Lazarus, no? Si Alan Lazarus, tsaka si Jen Lazarus. Nasa Zoom sila. Para Alan, pasensya ka na. No? Lagi ka mababanggit dito, tsaka si Jen. Si Mr. and Mrs. Lazarus. Sumigaw ang Panginoon, umiyak siya. But this time, nung umiyak siya, that's the human part. Nung sumigaw siya, Diyos na ang kayang gumawa niyan. Lazarus, come forth. Hallelujah. Hinanap ng tinig si Lazarus. Hindi ito para sa lahat ng patay. Para lang ito sa pinili ng Diyos. Pak! Hallelujah! Ganyan na nangyari sa atin. Hinanap tayo ng tinig ng Diyos. Dati tayo mga patay sa harapan niya. Marami tayong disappointment sa buhay. Hindi natin maintindihan. Ang problema kasi mga kapatid sa disappointment, pag hindi natin maintindihan ba't nangyayari, pero may tinig na lumabas. Hinanap ang mga pinili. Bumangon ka. Hallelujah! Nung narinig natin ng tinig. Kaya nga yung baptism nitong dalawa recently, di ba? Nilubog, parang patay, inahon. Come forth.
Salamat na lang, Ninang, at laging may available tayong ginagamit. Pero ang gustong-gusto nila makita yung resort mo. Gusto niyo ba yan? Ha? Sabi niya yan. Yeah. Hinanap ng tinig, tumama kay Lazarus, binuo yung ilong ni Lazarus na nahulog kasi 4 days na, binuo yung katawan, no? Binuo mga kapatid yung lungs niya na nasira, binuo si Lazarus ng buong buo, binigyan ng buhay, bumangon si Lazarus. Amen. Because because the human's disappointments are God's appointment. Nakita nyo, may binuhay ang Diyos. After 4 days. Another, hindi ko babanggitin lahat. Another, di ba? Isaiah. Binanggit ko ito last time. Si Isaiah, may kaibigan na batang hari si Uzziah. Si Uzziah, pinagpala ni Lord hanggat sumusunod siya kay Lord. Pinagpala si Uzziah as a young king. Very young. Pinagpala ni Lord at halos matingnan ni Isaiah si Uzziah na dumating sa point, mga kapatid, na parang naa-idolize na niya si Uzziah. Pero nagmataas ang puso ni Uzziah. Tao lang eh. Kaya tandaan niyo, mga kapatid, huwag kayong titingin sa tao. Ang tao nagbabago yan. Ang Diyos hindi nagbabago yan. Hindi nagbabago ang ating Panginoon, pero ang tao, no, we worship God. We look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag kay Kristo tayo lagi nakatingin, we will not be disappointed. Pag sa tao tayo tumingin, we will always be disappointed. Naranasan niyo na bang ma-disappoint kayo sa tao? Di ba parang nagbago ka? No? Diba? Yeah, tao yan eh. But God is not. Kung ano si Lord noon, ganun siya ngayon, ganun siya magpakailanman. Amen. Thank God. In other words, nung gusto magsaserdote ni Uzziah bilang hari na hindi pwede, pinasok niya ang opisina ng isang priest, pinatay siya ni Lord na bilang ketungin. Ngayon, Isaiah, a disappointed Isaiah, sino na ngayon ang titignan niya? Isaiah chapter 6, tumakbo siya sa templo. Nung tumakbo siya sa templo, in desperate condition, nagpakita sa kanya ang Diyos. That is his appointment with God. Minsan magpasalamat ka sa disappointment mo. Kasi sa disappointment mo, nakita mo ang appointment mo kay Lord. Holy, holy. God Almighty. Lahat ng mga seraphims, mga angels, umaawit. Nakita niya ang malinis na Diyos. Nakita niya ang dapat tingnan. Hindi dapat si Uzziah ang Diyos lang. Ang Diyos ang nagpala kay Uzziah. Yung patibayan, yung mga haligi ng templo, umuuga dahil sa papuri. Na-realize si Isaiah. It's his first time to realize, marumi pala ako. Marumi pala ang pananalita ko. Marumi pala ang mga tao sa paligid ko. Nung nag-confess siya, habang nagsisisi na siya, yan ang dapat mangyari sa atin kung gusto natin maging malinis. Habang nagto-confess siya, you must confess it, aminin mo mali. Then, God has sent seraphim na may uling inilagay sa bibig niya. Why? Because Isaiah is a prophet. Kailangan malinis ang bibig niya. Ang lilinisin ni Lord, yung gagamitin niya. Dahil yung lilinisin ni Lord, yung inamin mo sa Kanya. Hanggat hindi mo inaamin, hindi niya yan malilinis. Are we here? Minsan, pride ang nagpapasira sa buhay mo. Aminin mo na lang kay Lord. Huwag mong panindigan. Kung nagkamali ka, Lord, nagkamali ako dito, Lord. Para tayong si Isaiah. Dahil pag inamin natin sa bibig natin, kung ano yung marumi na na-disappoint ka, God can cleanse it right now. Marvelous grace for Isaiah.
Maaring hindi bibig ang marumi sa'yo. Maaring yung isip mo, o yung mata mo, o yung kamay mo, or anuman, mga kapatid kong mahal, may pag-asa tayo na maging malinis ngayon if we will confess it. Sabi ko sa mga nabautismuhan, ang unang requirement ng water baptism, repentance. Bali, wala ang gagawin natin kung hindi natin pagsisisihan lahat ang nagawa natin pagkakamali. Yeah. Lahat, sabi ko nga, pag nagpipray, lahat ng alam mo na kayang linisin ng Diyos sa'yo ngayon, iiwan natin sa tubig. Kaya ka nga ilulubog, iiwan natin sa tubig. Pag ahon mo, hindi mo nakasama yun. Well, magkakamali tayo in the future? Definitely. But at least, nagkakamali na lang. Yung kasalanan, iniwan na natin. There is only one sin, unbelief. You just read Isaiah chapter 6. That is a remarkable sa buhay na Isaiah. Pababa ng anghel. At yung kanyang bibigay nilinis. Ang sigaw ni Lord, who will believe our report? Who will I send? Ngayon, si Isaiah na dating marumi. Ayan, no? And I also heard a voice of the Lord saying, whom shall send and who will go for us? Then said I, here am I, send me. Commission. Confession, cleansing, commission. Walang commission kung walang cleansing. Walang cleansing kung walang confession. Lahat tayo ngayon na narito, even on the live Zoom, kaya tayong linisin ng Panginoon. Kaya tayong lumabas lahat na nililinis ng ating Panginoon. Yeah. I was invited to preach last Sunday sa Kupang after nung kasal. They have given us a nice room there. They have accommodated us talagang very lovely and kindly and everything. At kinausap ko yung pastor doon, nagpipray kami. Sabi ko sa kanya, I can feel that this is not an ordinary service. No, iba ang pakiramdam ko. Siya rin, nararamdaman niya rin. Yes. Every service is remarkable. Laging merong gagawin ng ating Panginoon. Nasa Zoom, nandiyan ba sa Zoom si Bar Anjo Javina? Nandiyan, ano? Yeah. First time kaming nagkita ron. Pero Anjo, pwede mong buksan ang camera mo para makita ka sa Zoom. Kasamang asawa niya. 2019 pa lang, no? Nung nagsubaybay na siya dito ng ating mga gawain. Yung 2019, Jurassic pa yung ano natin. Di ba pala nuts? Jurassic pa yung ating live eh. Ang itim-itim ko, yung alang ilaw, hindi katulad nito, no? Yung sound talagang parang, yeah. Of course, sila Brother Raymond tsaka sila Sister Ana doon din pumunta. Umatid din sila ng service. Then after that, dinedicate yung business nila. No? Kaya remarkable, walang sayang na lakad sa ating Panginoon. At ang kwento kasi ni Bara Anjo, magmula noon at sa pandemic, no? Inaamin niya ron na talagang maigi yung mga naririnig nila dito. Napupunta lang sila sa mga church na hindi maigi. Yun ang sabi niya, Bara Anjo, magpakita ka dyan. Dahil first time namin nagkita. Ayun, magpakita na dyan, no? Ayan. Sister Maribik, nasaan? Nandyan? Oo. At God bless you. Yan, kumakaway siya. Yan. And nung narinig ko na bisita siya, akala ko, sabi ko, buti na lang, nagsisimba na siya rito. At least kakakilala ko. Yung pala, first time niya rin. At nung tumayo ko sa pulpit, ang akala niya, hindi ko siya kilala. Sabi ko, Bara Anjo, you're here. Kasi lagi siya nagsisend sa akin ng message, Pastor, salamat, na-appreciate ko yung... Alala niya lahat yung sinasabi ko noon pa eh. Alala niya lahat. Ibig sabihin, mga kapatid, naging blessing sa journey nila. May disappointment sila sa mga churches na pinupuntahan nila. Pero inamin ng asawa niya, pero Pastor, yung mga narinig namin doon sa church mo, yun ang nagpa-sustain sa amin hanggang ngayon. Sa totoo lang, kung hindi ko yung pinigilan, dito mag-church yan. Come on, ang Honor Rizal ang bahay niyan.
Kaya sabi, Pastor, pwede ba kami mag-church dyan sa inyo? Taga saan kayo? Ang Rizal? Okay. Ang lapit Ayoko naman silang mahirapan. Nakakita sila ng mga churches doon. At God bless you, Brother Anjo, at least nagkita tayo. Yeah, at ngayon, at least alam niya na may fellowship na medyo okay naman. No? Alam niyo, sabi ko nga, kapag meron kang church na talagang it's a resting place for your soul, really hearing the word. Hindi ibig sabihin wala tayong problema, ha? Marami tayong problema. Pero alam niyo, parang mag-asawa yun eh. Sa kahit anong problema, magkasama kayo, it's home. Sa isang mag-asawa na kahit na anong harapin problema niyan, eh, magkasama sila at nagmamahalan sila, kahit anong problema, kayang harapin yan. Pero sa isang mag-asawang hindi magkasundo, kahit walang problema, malaking problema. Yeah. Now, sometimes, and most of the times, nakikita ang tibay ng pagsasama sa problema. Salamat kay Lord. At ngayon, nandito siya ngayon. Nasa live Zoom siya. And God bless you, kapatid. No? Regards kay Sister Maribik. Marami silang disappointments. Ang testimony niya, nung Sunday na yon, ang balak nila pumunta sa Pasig. Nagmamaneho siya eh. No? Dalawa pinagpipilian niya. Nabalitaan niyang magpipreach ako sa Antipolo, sa Kupang. So, namimili siya ngayon. Pasig talaga eh. Pero, sige, sa Pasig na lang kasi masukang malapit. Pero, hindi niya namamalayan yung coach niya gumagamit. Bakit ako napunta sa linyang ito? Sige na nga, sa Antipolo na lang. Imagine mga kapatid, minsan tinitingnan natin yan parang ordinary lang. No, it's not. Pag hinanap ka ng tinig, dadaling ka niya sa tamang lugar. Nung hinanap ng tinig, mga kapatid, si Isaiah, doon sila nagkita sa templo. Nung hinanap ng tinig si Lazarus, mga kapatid, binuhay si Lazarus kaharap ang ating Panginoon. Any one of us, everybody, lahat tayo, hindi tayo nandyan ng aksidente, may tinig na naghanap sa atin. Pero for 6 years kami ni Brother Anjo na nag-uusap, nagkita lang kami nung Sunday. May tinig eh, hindi ako yun yung tinig. It's not me. It's the voice of God. Hallelujah! Dahil ang second natin dito sa series natin, Elijah series, The Still Small Voice. Dahil si Elijah, pagod na pagod, no? Yun yung mga kapatid, heartbroken after staying and seeing supernatural things, after a great service, no? Na para siyang isang pagod na pagod. But remember this, the dealing of God is not finished in supernatural things. Minsan dadaan ka sa juniper tree. Dahil dun ka lang pagpapahingay ng ating Panginoon. Habang nadidisappoint ka, sa totoo lang, pinagpapahinga ka ni Lord. Amen. Masarap magpahinga kung saan si Lord dun ka nilagay for you to take a rest. Alam ni Lord na minsan napapagod tayo. Alam ni Lord yan. Yeah. Sino ritong hindi napapagod minsan? Si Bonjoy daw. Sabi ni Abi, ikaw. Paano ka nakasiguro nung hindi napapagod si Bonjoy? Yeah. Si Bonjoy po ay anak ni Sister Nene. No? Pasensya na, Crisel. Yan ang una ko naging paborito si Bonjoy. Dahil ang cute-cute niya. Yeah. Salamat kay Lord. Well, what is the juniper tree experience? No? So what happened? Ano tayo? Let us read the message. So what happened? He called them together, and the God of heaven answered in a supernatural sign to Israel that He was still God that could answer by fire. Message tayo, ha? And He did just what He always did, answered prayer,
kept his word, and after all of this, still it wasn't sufficient, and the little old Elijah, he didn't know what to do, so he ran to the juniper tree. I'm glad that there is a juniper tree. Amen. All God's people needs to go that juniper tree. Ibig sabihin, lahat ng anak ng Diyos will experience disappointments. But thank God there is a juniper tree. It's a place where he was so discouraged, he didn't know what to do. So he ran out to himself and got under the juniper tree. Meron ba kayong ganyang experience? Yung parang, kahit gano'n ka katalino, ano nang gagawin ko? Ewan ko lang. Ikaw ba, Brother Gilbert? Para naranasan nyo yan? Kahit gano'n kayo katatalino? Minsan may ganyan ako experience eh. Pagka ikaw na-trap sa ganon, oh my God, Lord, mukhang hindi ko to na plano. Anong gagawin ko? Yes. Na-experience ko rin yan. But thank God for the juniper tree. Sa lahat ng napapagod, this is God's grace. Minsan kailangan lang nating huminto at magpahinga. Pero hindi tayo atras. Because Elijah is in the journey. Sa totoo lang, si Elijah, hindi niya namamalayan, he is in a journey. Dadaanan niya lang yung juniper tree. Ang ultimate ito, mga kapatid, i-anoint, mga kapatid, ni Lord si Elisha. Meron siyang successor. Hindi pa umaabot dyan, ha? Hindi pwedeng mamatay si Elijah kasi may naghihintay sa kanyang Elisha. Amen! Tandaan niyo, mga kapatid, minsan may mga disappointments tayo. Pero ang tingin ng bride dyan, it's a great journey ahead. Malagpasan ko lang to. Hallelujah! It's a great journey. Huwag lang tayong sumuko. We just have sometimes to pause and take a rest. Lord, help me. Thank God. Many of us feel like going there. And today, when we see the institutions filled with people of God, nervous breakdowns, tension, it makes us all want to run to the juniper tree. Daming problema minsan. Daming bills na babayaran. Ang daming mga kailangan kausapin. Ang daming kailangan paliwanagan. Sometimes, ako personally, takbo muna tayo sa juniper tree. Yung mga disappointments ko, ano ba to? Sasabihin ko ba to sa congregation? Sasabihin ko ba to? Pag ba tumayo ako rito, pag puro disappointments ko na ipangaral ko, yan ang makakain nyo. Wala akong plano magpakain ng disappointments. Sa akin na lang yun. Because I know God will deal with this. Tutulungan ako ng Panginoon, tutulungan niya kayo. Huwag lang tayong ihinto, huwag lang tayong tatalikod. Tensions, nervous breakdowns, kaya may mga nadidepress eh. Alam niyo yung mga ginagamit ni Lord pagkatapos ng mga matitinding gawain, parang nasisiraan ng ulo yan. Kaya minsan tumatahimik na lang yan. Kaya yung mga ministrong nangaral ng linggo, ang hirap bumangon ng Lunes. Alam niyo, ilang taon ko pinagtiisan yon. Lalo na na-promote na ako. Pag na-promote ka na at ikaw ay nasa top management na, ang meeting niyan tuwing Lunes, alas 9, kailangan prepared na yung slides mo. Lahat ng departamento na pinire-represent mo, i-report mo yan. Imagine, di ba pagod na pagod ako ng linggo. Harap ako sa laptop ko. Wala akong magawa. Lord, gisingin mo na lang ako ng maaga bukas. Maaga ako sa opisina. Doon ko ito tatapusin. Yeah. But I'm happy doing it. Because it's a great Sunday service that you have spoken. Thank God.
Ano nangyari kay Elijah nung nandun sa ilalim ng juniper tree? Kung maaga tayo nagsimula, no? Hindi ako nag-aalala sa oras. Antok na kayo? Hahabol pa si nanay tatay. Marami pang kliyente ron. First Kings 19:4. Itutuloy natin ang basa. But he himself went a day's journey into the wilderness. Mag-isa lang siya. Iniwan niya yung lingkod niya. Gusto niya mag-isa siya. Meron ba kayong panahon na parang gusto mo mag-isa ka lang? Parang gusto mo lang sa bundok o mag-isa ka. Huwag lang matagal, ha? No, pag matagal na mag-isa ka, iba na yun. Yung gusto mo lang ng solace and isolated place when you can speak to God alone. Ayaw mo nang maingay. Gusto mong kausapin si Lord. Alam mo, pag ako nagbisikletang mag-isa at wala akong sinama, at pumunta ako sa isang lugar na tahimik, no? Namimiss ko ang presence ni Lord na kami lang. At least pag nagbisikleta ako, di ba? Pwede naman ako magkotse, but I want to speak to Him. Dapat may sarili-sarili tayong kuweba. That even your spouse, hindi mo kasama. Sabi ko ulit ha, baka mamisquote nyo ko, hindi yan lingguhan ha. Kasi yung asawa ko wala. Bakit? Sinabi mo raw kasi kailangan mag-isa. Hindi. Ilang linggo na? 2 linggo na. Hindi ganun ha. Yeah. Siya lang. No? Anong verse tayo? Okay, sa verse 5 na tayo. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, arise and eat. Oh my God, sinong dumating? Sinong dumating kay Isaiah? Doon pagod na siya, anghel. Sinong dumating nung pagod na ang propeta? Anghel. Hinawakan siya. Ano kayang hawak na anghel? Ano kaya pakiramdam nun? Malamig kaya yun? No? Siguro very gentle yun. Siguro inutos ni Lord sa anghel, dahan-dahan kang gisingin si Elijah, pagod yung anak ko. Nagtrabaho yan. Dalhan mo ng pagkain. Sabi rito, the angel touched him and said unto him, arise and eat. And he looked, and behold, there was a cake baked on the coals, and a cruse of water at his head. And he did eat and drink, and laid him down. Lagi hinahatiran si Elijah ng pagkain, no? Una ibon, but this time, it's an angel. Alam niyo ang kinain ni Elijah kung ano? May idea ba kayo kung anong kinain ni Elijah at ininom? Ha? Akala ni Elijah tapos na. Akala ni Elijah hanggang doon na lang. Kaya pagkapakiramdam mo mga kapatid na tapos na at hanggang doon na lang, madalas kung alam mong tapos na at akala mong tapos na, doon pala magsisimula ang Diyos. Thank God. Bakit? Pinabayaan na magpahinga. No? Tapos, nung ginising siya ulit ang anghel, and the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, arise and eat, because the journey is too great for thee. Amen. Tapos na ang pahinga mo, Elijah. Tapos na ang disappointments mo. Marami ka pang gagawin. Bakit? And he arose and did eat and drink and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. Yung kinain niyang pagkain, ang vitamins nun is enough for 40 days. Ano kayang pagkain yan? Parang ang ganda ng pagkain na to. Pag kumain ka rito 40 days, pwede kang hindi kumain. Hindi lang to omad. Ha? Inlakas mo for 40 days. Dahil may gagawin pa si Elijah na after siya naghina, after siya mga kapatid na-disappoint, after siya na-frustrate sa mga bagay, now God is ready to restore him. And he had the strength na kaya, mga kapatid, yung kinain niya ng 40 days journey.
Yeah. Ngayon, hindi ko alam if you have disappointments now. Hindi ko alam kung meron kang mga hinihintay ngayon na hinihintay mo sumagot si Lord. Na minsan nag-iisip ka, wala pa, bakit kaya? God knows everything. Minsan nadi-disappoint tayo, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. If we are sitting under that juniper tree, even nagpapahinga tayo ni Lord, the angels are still there. The angels are here. I will have my last call. I'd imagine on every limb, all around through the place, was swarms of angels. Ganyan daw ang sitwasyon ng juniper tree. Ang hindi alam ni Elijah, nakapaligid ang mga anghel sa kanya. Isang Elijah, maraming anghel. Bakit, mga kapatid? No? Lingkod ng Diyos yan. Nagtrabaho yan para kay Lord. And God came down and He said, my poor little tired servant, so he's so nervous and torn up, he don't know what to do. Parang tayo rin, minsan, I want to pick out the angel standing here that got the softest hands. Tumawag ang Panginoon, sino ritong anghel na may pinaka-gentle na kamay? Hindi mabigat para sa anak ko. Oh my God, thank you, Lord. We are under the juniper tree today. The angels are around. Hallelujah! Minsan gusto muna natin magpahinga. Don't worry, the angels are around. Minsan napapagod ka na. Minsan may mga frustrations ka. Minsan sa mga kapatid mismo, sa mga mahal mo sa buhay, may frustrations ka sa trabaho mo, and anything, even in the ministry, don't worry under that juniper tree. The angels are around. The angels are around here now. Thank God. Thank God. Don't you scare him. Walk over and stroke his brow right easy. And I want the best cook among you and go up there and get all the vitamins that you can find and put it in a cornmeal. The world's turned him down, but I am going to treat him right. Tagalogin natin. Ang mundo, tinuring siyang hindi tama kung ano-anong pinagsasabi sa kanya, pero sabi ni Lord, I'll treat him right. I'll treat her right. Our Lord is here. The angels are here. Ay, salamat. With so many disappointments we had, there is a juniper tree. I want to rest there for a while. Yeah? Hindi tayo hinto. The juniper tree is part of the journey. Parang stopover ni Elijah yan. Dahil sabi ko nga, may naghihintay na Elijah. Ititrain ni Elijah yun. Pag hindi pa tapos ang Diyos sa atin, mga kapatid, nakaready na ang lahat ng mga anghel. Nakaready na ang lahat ng kailangan natin. Hallelujah! All that we need. Hallelujah! That means, praise our God, don't get scared of that. Bring forth the best that we got. Cook him a corn cake and set him down some water. And this soft-handed angel went over and stroked the little servant of God on the brow. Remember, listen to this. Remember, if you done your best, God still got those angels in order. He loved you just the same as He loved Elijah. That's why, mga kapatid, ako as a minister, if ever I stand here or I am invited, kung naimbitahan man ako sa ibang church, sinabi ko rin sa pinagpangaralan ko, I always give my best. Hanggat maaari, hindi na ako magtitira. Because God loves us as He loved Elijah. Ang tanong, have you done your best? Have we done our best kay Lord? O tira-tira lang ang binibigay natin? Tira-tirang oras mo lang,
tira-tirang lakas mo lang, tira-tirang blessings mo lang. No. Ang sabi dyan, if you've done your best, those angels are around. So help me, God. So help us, God. You give God what's right, not what's left. Amen? Right and left yan eh. No? Hindi yung tira-tira. Salamat sa ating Panginoon. Even the messenger. Yung mga kapatid ito pala yung last quote, sorry. And I tell you, Elijah and his nerves on the edge anyhow. I always felt sorry for him. His nerves was about ready to break anyhow. And that great pound for Jezebel finished the stroke. Then he ran and went into the wilderness and laid under the juniper tree. So itong Elijah, sa panahon natin, look at what he's telling. Naintindihan niya. Sabi niya rito, no? Ayan. Oh, that experience of the juniper tree. There's many of us find ourselves under the juniper tree. I get myself under there many times. Imagine! Kahit siya, mga kapatid, kahit ang messenger prophet, mga kapatid, siya mismo, naintindihan si Elijah kasi spirit ni Elijah nasa kanya. Di ba yung kanta, Sister Yan, The Days of Elijah? Yes, that's right. Kinakanta nila yan eh. To a place that you don't know what to do. You're frustrated, frankly. Frankly, I'm right under it now. Habang nangangaral siya, sabi niya, nasa ilalim ako niyan. Ibig sabihin, may problema ang prophet Maria. And yet, he is speaking. And wondering, oh God, what you have me to do. You know, people under the juniper trees like Elijah, they like to sleep. Kaya pala minsan, pag may nagdadrive sa akin, tulog lang ako ng tulog. Diba? Sino yung mga nagdadrive? Si Brother Denny. Diba? Si Brother Emil, yan. Yeah. Kapagod. Minsan nakakapagod. But this is a part of the journey. Amen. I preach to more tired people than anybody in the world. People so tired. They're so mentally strained until they're feeling the insane institutions and hospitals everywhere. They went in such a nervous condition till they don't know what do they believe or what they want. They're just laying there. They don't know what to do. Oh, it's such a sad sight. Listen here, my brother. You can't drink it off. You can't shout it off. Neither can you play cards till it's dull. Hindi makukuha sa bisyo yan. Marami mga tao ngayon para makawala dyan, nagbibisyo na lang. Sa isang totoong anak ng Diyos, hindi bisyo ang solusyon dyan. All of our little remedies. Okay, tama. And you could take 1,000 siestas and try to sleep it off, and you can do it. And our little remedies, only thing it does is help the symptoms. We've got to have a cure for the disease. We've got to have. All psychiatrists in the world cannot cure it. It only helps the symptoms. The cure is in the blood of Jesus Christ. Amen. Not take a rest at the seashore, not to get an anthem or choirs to sing anthems. That's what we're trying today. Sing it off. Oh, we'll make ourselves like the Jonases, and we're trying to do something different, trying to educate it out. There's only one way to do it. That's face the facts. That's right. Harapin natin yan. Ang totoong believer, hindi yan tumatalikod sa problema. Harapin natin. That's right. Oh, if you're upset and frustrated, don't join church. Come to Christ. That's the only remedy. Don't apply it, turn a new page. Just get a new life. Christ is the answer. Thank God. Kainin natin yung pagkain na magpapalakas sa atin sa journey natin in 40 days. Help us, Lord. Walang prayer request na dumating sa akin. Mayroon ba sa Zoom? Meron? Prayer request na yung Doris. No?
Good PM po, Pastor. May prayer request po ako. Ingatan nawa po ni Lord sa biyahe pabalik si Sister Rochelle na sa May 1 ng hating gabi. Patuloy na patnubayan po ni Lord sa family namin at bigyan ng higit na kauhawan sa kanyang salita, pati spiritual na kalakasan. Ganon din po, patuloy na patnubay sa bawat family ng TLM. Maraming salamat po. God bless sa lahat. May 1 ng midnight. Yung 30. So bukas ng gabi to. Bukas ng umaga, meron tayong quick visitor. Babagit na ni Bersani. Ang Nabo Church ay dadaan dito for a breakfast at susunduin din yung dalawa. So, pag nandun tayo sa Bicol, wala tayong masabi sa accommodation ng mga kapatid. Let's accommodate them. Kahit na mabilis lang sila. Then, Pastor Ryan will, I think, in the mid of May ay mag-stay dito, no? Okay. Sa mid-May pa naman yan. Healing din ni James, pasakit ang ulo. Saan si James? Sakit ang ulo? Nandito pala yung nanay ni James. No? Pasakit ulo niya? Bakit daw? Baka sa mga pinsan niya. Alam mo, minsan itong dalawa ito, pasakit talaga sa ulo. Bakit daw? Okay, we'll pray for him. Si James po ay pinsan ni Mark tsaka ni Kevin. So, we'll pray for Brother James, no? Pag-pray din natin sila, Pastor Ryan and company. Nabiyahe na sila ngayon, I think. Ito, may bago siyang message. On the way na. God bless our trip. Okay. Let us pray. Lord God, thank you, Father. Thank you, Lord, for the juniper tree, where our disappointments we can lay down, and our sadness and frustrations, Lord, you know. Sometimes, Lord, we just do our best because we believe if we do our best, God can do the rest. By grace only. Ito'y biyaya niyo sa amin. Ito'y sukdulang biyaya niyo sa amin. Not only grace, but marvelous grace. Sa aming wika, sukdulang biyaya. Biyaya, Lord, na hindi namin deserve, but you have given. Maraming beses na hindi kami naging tapat kayo lagi, Lord. So that we can sing that, Lord, sukdulang biyaya niyo sa amin. Salamat aming Ama. Maraming salamat po. As you give traveling mercy to Sister Shelo going back to Manila. Bukas ng gabi, Panginoon, ay babiyahe siya in the name of our Lord Jesus Christ. Traveling mercy sa aming kapatid. And Lord, as you bless Sister Shelo and her family, Sister Doris, Laka, Brother Alan, Brother Stephen, Brother Toby, Lord, you love this family. You first loved us, and we love you, Lord. Salamat sa pag-iingat niyo, aming Ama. Maraming salamat po. We thank you, Father, for thy grace. We thank you, Lord. Abutin niyo rin si Brother James, Lord. Masakit ang kanyang ulo. Nandito lang siya kanina na nakinig. And hindi namin alam ang dahilan. But alam niyo ito, Panginoon. Isang bata, Lord, na naglilingkod sa inyo, Lord God. In the name of our Lord Jesus Christ, abutin niyo si Brother James ngayon. At kayo magpagaling ng kanyang nararamdaman. You heal, Lord, not only the symptoms, but his whole person. We thank you, Father. In the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. We pray, Amen. Traveling mercy to Pastor Ryan and the company. Galing, Panginoon, sa Nabua, Bicol, dadaan mamayang umaga dito sa Calamba, dadaan sa Bulacan, at pupunta ng Gabaldon, Lord. Salamat sa pag-iingat nyo sa aming mga kapatid. And we'll have a wonderful fellowship
in a while later. In the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. We believe and we pray. Amen. Thank you, Father. Sa lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Lord, we're now praying for ourselves and for the church under that juniper tree in disappointments and frustrations. Lord, thank you. This is part of the journey. Thank you, Lord, for the food, for the angels. Thank you, Lord, for the rest. Thank you, Father, Lord, for the supernatural lives that you've given. Panginoon, patawad kung may mga panghihina kami, kung may pagkukulang kami. But Lord, sukdulang biyaya niyo kay Elijah. Gusto na niyang mamatay. But this is your marvelous grace to him. Meron pa siyang gagawin. And Lord, you've given him strength, good for 40 days still. Because Elisha is still waiting for him. Just like us, Lord. May mga panahong akala namin tapos na, Lord. May mga panahon akala namin hanggang dito na lang kami, Lord. Finished! Lord, hindi na namin kaya. But Lord, thank you for that juniper tree. We just have to rest and the angels are around. The food is ready. The journey is ready. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for your abundant provisions to us. Thank you, Lord, for your blessings to us. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid namin ng live Zoom, hindi man namin sila nakapiling. Panginoon, abutin niyo rin ang kanilang mga pangangailangan. Salamat, aming Ama. Your grace is sufficient. Your grace is marvelous. Sukdulang biyaya niyo sa amin. Maraming salamat. To all the prayers, Lord, na natahimik na nananalangin, Panginoon, you meet us on that juniper tree. Lord, we are now ready for the journey. We now understand kung bakit tinagdadaanan namin ito. We now understand, Lord, this is not forever. This is just a situation temporarily. We are on a journey. And we love this journey with you. We worship you, Father. We worship you, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, we believe and we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Can we all stand? Worship our Lord. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahira ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko,
Salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah, hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng haba, at wagas mo. Hallelujah. Thank you, Father. Now, Lord, we overcame disappointments. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Father, for the food. Thank you, Father, for the restoration of our strength. Now we will rise up, hallelujah, for the journey that you have prepared for us, Lord Jesus. We thank you, Father. Mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kananalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Niyakap mo ako. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang niyakap mo ako. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako. Sing it once again. Hallelujah. Niyakap mo ako, Panginoon. Hallelujah. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kamanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya
Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. At tayo maupo, mga kapatid. Amen. Thank you, Pastor, sa mensahe ngayong gabi na muli ay pinagpala ang lahat at ang ating mga napakinggan, mga kapatid, ay para lamang ito sa mga pinili. Amen. Salamat sa Juniper 3 na yan. Pag tayo pala ay disappointed na, ito ay appointment ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya wala talagang masamang nangyayari sa bride. Amen? So, God bless po, Pastor. At ikaw ay bigyan muli ng Panginoon ng physical na lakas. Hallelujah. Tayo darako sa tithe offering, mga kapatid. Amen. Tayo po manalangin sa ating mahal na Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Muli, Panginoon, nagkapasalamat kami sa inyong salita, Panginoon, na aming nakain na aming mga kaluluwa, Panginoon. Nawa, Panginoon, na ang bawat isa nandito, Panginoon, ay napunan po ang lahat ng mga pangangailangan. And Lord God, ganoon din po sa mga nakapakinig, Panginoon, sa mga Zoom meeting, Panginoon. And Lord God, salamat po muli, Panginoon, sa ginamit niyo po sa aming pastor na laging nagpapagal, Panginoon, sa inyong salita para, Lord, na meron mapakain sa amin, Panginoon. Lord God, alam niyo po ang bawat pagod, hirap, Panginoon, na ginagawa niya, Panginoon. Kayo, Lord, magbalik, Lord, ng lakas, Panginoon, na nawala sa Kanya. And Lord God, pagpalain niyo pa siya ng lubos, Panginoon, at ang kanyang pamilya, at ang ministry na binigay niyo po sa Kanya, Panginoon. And Lord, sa mga panahon na kapag siya lumalabas, Panginoon, humahayo, Panginoon, gamitin niyo lang, Panginoon, siya baging daluyan ng inyong pagpapala, Panginoon. And Lord God, minsan pa, sa ginamit niyo rin, Panginoon, kay Brother Sunny, kay Lord, ang lagi rin mag-ingat sa Kanya, sa Kanyang pamilya, bawat desire ng Kanyang puso, Panginoon. Alam niyo ito, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang umabot at kayo po ang tumupad nito, Panginoon, para sa Kanya. And Lord God, minsan pa, salamat, Lord, sa mga ginamit niyo sa multimedia, sa mga musician, Panginoon, na nagbigay ng effort, Panginoon, bigay ng lakas nila, Panginoon. Kayo rin, Lord, ang magbalik, Lord, ng lahat ng lakas na nawala sa kanila. Ganon din, Panginoon, sa bawat na nandito, Panginoon, yung mga anak na nakinig, Panginoon, na nagbigay, Lord, ng lakas din, Panginoon, makapunta, Panginoon, dito, kahit maraming mga pagsubok, Panginoon. Lord, hindi po ito naging hadlang, Panginoon, sa kanila. Kaya, Lord God, alam niyo ang bawat panalangin ng bawat puso nila, Panginoon. Nawa, Panginoon, dalangin namin, abutin niyo po ang bawat panalangin, Panginoon, ng bawat isa amin. Minsan pa, Ama, salamat din, Lord, sa mga tithes and offering, Panginoon, building fund, mission fund, maging magamit lang to, Panginoon, sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. And Lord God, minsan pa sa mga pagkain na aming mga pagkasaluhan, kayo, Lord, ang maglinis nito. At kayo rin, Lord, ang magbalik ng lakas sa mga kami na ginamit nyo. At kayo rin, Lord, mag-bless na ito, Panginoon, maging kalakasan na aming pangangatawan. Minsan pa, Ama, salamat, Lord, sa pag-ingat sa aming pagpunta rito, Lord. Ganon din nga, Panginoon, sa aming pag-uwi, kayo, Lord, ang mag-ingat sa amin. Na baon-baon, Lord, ang iyong kapayapaan, kagalakan, at nag-uumapaw na pag-ibig. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay magkamayan. Tapos na po ang ating prayer meeting. Hallelujah. And habang tangkakamayan, awitin na lang ulit natin yung He paid a debt He did not owe. Ha? Sige. God bless you, darling. He paid a debt
did not owe a debt I could not. I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. All day long, Christ Jesus paid a debt that I could never pay. He paid the debt at Calvary. He cleansed my soul and set me free. I'm glad that Jesus did all my sins erase. I now can sing A brand new song.